Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Ibalik tanaw po natin mga kababayan. Kaya po nag-umpisa at talagang pilit pinababagsak ang ating Vice President gamit po ang impeachment dahil po sa pagbubulgar ng Vice President noong 2024 pa dito po sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Hindi po totoo ang sinasabi po ng kanyang ate na bangag na presidente. Hindi po siya ang nagbunyag. Siya po ang utak di umano ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Hindi po siya ang nagbunyag. Gobyerno niya po ang may issue po ng isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? Ibalik tanaw po natin at malalaman po natin kung sino po ang ubod ng sinungaling at kung sino po ang may pinagtatakpan na korupsyon at ibinibintang sa nakarang administrasyon. Samantala ang gobyerno niya, isang damukal po ang pera na pinopondo na wala pong napala ang taong bayan maliban po sa iiwan ng isang damukal na utang para sa atin. Hindi po ba? Ibalik tanaw po natin ang ginawa pong pagbubunyag ng Vice President dahil ito po'y nagmula rin po kay Congressman Ungab sa Kongreso at binunyag din po ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po siya naipatapon, na kidnap at dinala sa dahig sa ICC. Hindi po ba? Umpisahan na po natin mga kababayan. Kapag may 100 bisitang pumunta sa bahay ko, tatanungin Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun all eh. Sabi ni Saldico, ano? O diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang baykam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano ang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun ha. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So mayroong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung anong nasa page 2. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkocontrol dyan. Yan po mga bayan. At yan po'y napatunayan po ng taong bayan dahil mismo po sa Korte Suprema ay nilabas po yan na talaga po ang pera ng taong bayan, ang budgeting ay nababoy na ilagay po sa isang damukal na unprogram appropriation ang malalaking pondo ng bansa. Hindi po ba? Yan po'y pinahayag ng Korte Suprema mga kababayan. Pero pagdating naman po sa Pangulo, mga kababayan, pagdating po dito sa malawak ang korupsyon,
Kaya po nakasalang po sa impeachment ang Vice President. Ito naman po ang sinabi niya pagdating naman po sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Bakit ang mga nakaramba ng Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Bakit ang mga nakaramba ng Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Bakit ang mga nakaramba ng Pangulo? Yan po mga kababayan. Sino pa paniniwalaan natin? Yung pahayag po ng Vice President noong 2024 o ito pong pahayag na tinatawag na kanyang ate na bangag? Mga kababayan. 2024 pa lang po ay binabatikos na po ng Vice President ang malawakang korupsyon na ginagawa po sa House of Representatives. Lalong-lalo po pagka nasa BICAM na. At yan po ay pinipirmahan ng presidente na tinatawag na bangag na kanyang ate. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, presidente ka, ikaw ang may budget mo yan. Tapos lalabas sa BICAM, isang damukal ang isiningit, isang damukal na insertion, isang damukal na pera na wala po sa version ng House at ng Senate at malayong-malayo na sa numero ng iyong proposed budget. Tapos pipirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo sa taong bayan na ikaw ay ligtas at hindi ka mananagot. At parang sinasabi mo na ikaw pa ngayon ang nagbunyag ng malawakang korupsyon at kailangan ma-impeach ang Vice President. At isa pa, yung pinagmamalaki mong may nakukulong, may napipris na asset. Sino ba yon? Subong Revilla nga, nakalaya na. At sino pinakulong mo na sinasabi mo mga sangkot dahil sa malawakang korupsyon? Sino po ba mga nakulong? Si Jinggoy? Nag-iisa na lang si Jinggoy na politiko na sinasabing sangkot daw sa flood control? Si Marcoleta nakulong dahil hindi naman flood control. At yung isang nag-donate, hindi naman politiko ngayon dahil walang posisyon sa gobyerno, si Mike Defensor. Sino mga napakulong? Si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte. Dahil sa sobrang pamumulitika, kaya nakulong sila. Ganun ba? At si Bato tinutugis ng gobyerno na kikidnap sa kanya, dadali sa dahig, di umano. Yung ba, ang achievement na sinasabi mong ikaw ang nagbunyag at ikaw lang ang presidente na nakagawa niyan. Aba, mas gugustuhin ng taong bayan na hindi na ikaw ang presidente kung ganyan lang ang gagawin mo. Di umano. Hindi po ba? Ibinalik tanaw lang po natin mga kababayan kasi hindi naman po ito ibinabalita at hindi naman po sinasabi ng malalaking mainstream media ang katotohanan ng nangyayaring malawakang korupsyon sa ating bansa. Bagkus, pinagkakaisahan pa nila di umano na pabagsakin ang Vice President na iniipit at ginigipit pa pati sa budget, nakakarampot. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, alam mo na yung naging sindikato. Kasi ganyan po Pagka ang gobyerno ay sindikato na, lahat po ng katotohanan ay kaya nilang baluktutin. At ang mga kasinungalingan nila, yan po ang gagawin nilang totoo. Dahil gamit po nila ang resources ng bansa. Pera ng taong bayan, gamit na gamit nila para po ang ginagawa nila kawalangyaan ay maituwid gamit yata ang malalaking mainstream media. Di umano at ang isang damukal na trolls sa social media para po masabing ang ginagawa nilang pagnanakaw ay ma-cover up nila at dali nito sa mga kalaban sa politika. At yung sinasabing mga iniimbestigahan at kinakasuhan puro oposisyon. Hindi ba puro minority? Unbelievable.
At ang nakasalang para po mapabagsak ang Vice President na siya po ay gigil na gigil at galit na galit sa nangyaring korupsyon sa ating bansa sa paglilingkod ng mga sinasabing mga sindikato sa ating bansa. Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo sa gusto po na ating tambahay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy pong nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, kay Jim Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at sama po natin sa ating mga dasal na hindi po nila tuluyan mapabagsak ang Vice President at huwag po sanang maghari ang kasamaan sa ating bansa. Mga kababayan, ingat-ingat po kayo. Bye-bye!